diskuteron, digdi sa programa ang lambang na genyo, Anaganunya, nadadangog na, nadadalan pa. Kaiba, si Kadamay Alan Riondanga, asing Kadamay Nick Motos. Tuyong Sabado, alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaag sa PBN TV5 asin DZOK 97.5 FM na. Ang lambang na genyo, dapat may pakiaram. Sa lambang nangyayari, dapat may aram. Anaganunya, sa tuya, antabayan. Diyos marinaga sa Indo ka, boss. Mga tugang, welcome po sa programang ang Angagangunyan. Petsa 18 po ngunyan ng bulan na Enero 2014. Welcome po garay sa programang ang Angagangunyan. Ako po sa inyong Kadamay Nick Motos Jr. Sa pangaran po kan sa kuyang kapartner na si Kakamping Alin Riondanga na medyo mauuri-uri ngunyan na aga at medyo may pinaapod pong meeting kaya sa City Hall ngunyan na aga. Kaya kita na muna ngunyan ang mairibanan para sa programa tangon nyo na aldaw kang aldaw na Sabado, malipot na Sabado. Anong mga tugang? Medyo maringani ta naghuraw na ang uran. Alagad kasuugma, medyo naging mainit si mga nangyari duman sa Central Bus Terminal. Saro po yan sa mga sarong pag-urulayan ngunyan. Actualmente dapat nga ni kabali man kita duman sa meeting sa City Hall. Alagad kay po anan po mag-igdi sa istasyon para sa tuyang programa. Bueno, nagkapira po mga bagay ang sa tuyang pag-uurulayan ngunyan na aldaw sa programa ta. Inot kabali digdi ang pag-opera na nga ni kang Central Bus Terminal kang gobyerno lokal kang Naga na para man po nindo na nangyari kang mga nakaaging aldaw, kasuugma, medyo naging tensyonado duman si sitwasyon. Alagad kasuugma, sa bilog na maghapon asin na pag-abot ning abot na pagkabanggi sa pamamayo ni Mayor John Bongat asin mga ni Vice Mayor Nelson Ligacion, asin si mga opisyales, empleadas kang gobyerno lokal kang Naga na nagpadaanay po kang malipot na payo, malipot na pag-aktuar, asin malino na paggibo kang mga kaipuanan na giribuhon duman sa Central Bus Terminal tangaring di maprakasa po ang operasyon kang sa tuyang terminal. Tigahagad mi po ang dispensya kang sa tuyang kang riding public, kang si transport sectors, si mga naabala, ni-istorbo kan si mga pangyayari kasuudma. Aramta na ini po naging issue man nga ni nakaabot sa national TV. Alagad piga-asigurar po kamo ang publiko, ang mga bus operators, si mga riding public na padagos na po ngunyan ang smooth operation kang sa tuyang Central Bus Terminal. Balik na po sa normal na operation ang mga biyahe, asin ang paglalaog, ang pagsakay, pagharali kang mga bus duman sa satuyang Central Bus Terminal. Ini po pagpuon kang suugma kang petsa 17 kang Enero, pinagpuunan na po kang gobyerno lokal kang Naga ang pagpadalagan asin pagmanihar kang Central Bus Terminal. Si mga pangyayari po kaya si nakaagi aramanindo na medyo masalimuot si pangyayari, nakaarabot ini sa korte. Alagad mo niya na aga, malinaw na po nagpaabot man kan sa iyang mensahe si bago, aga, sa ibang istasyon si Mr. Tato Mendoza, na kung sa ina pigpapaabot niya na orderan niya na ang sa iyang mga tauhan na dai na maggibo ning anuman na kararatan o anuman na ikakakulog kang kung si Sayman na tao, whether taga City Government of Naga po yan o duman sa parte kang mga personalis ni Mr. Fortunato Mendoza sa padagos na pag-operar kang Central Bus Terminal. Kasugma po, alas 6 ning banggi, binuksan girari si gate kang Central Bus Terminal asin nakaralaog na si mga buses. Kasubanggi po pighiling, obserbaran, yaon duman si pag-supervise kan sa tuyang alkalde
ni Vice Mayor Nelson Legacion sa tuyong mga city councilors na presente duman sa Banggi, kasugma, maghapon, na masigurar na ang mga biyahe, especialmente ito pa Manila, as in si mga ibang provincial buses, padagos na magkaigwaning smooth na pag-depart, pag-arrive, as in kansi pag-disembark ng mga pasahero. As in ngunyan pong aldaw, malinaw na saro sa pinag-uurulayan ngunyan duman sa City Hall, sa meeting ngunyan, kung paano na ang mga sunod pang gigiribuhon sa mga maabot na aldaw, manong udigdingani sa pagmanihar kang Central Bus Terminal. Several things po ang immediatamente mangyari, base po ini duman sa pigsabi nga ni Mayor John Bongat at sina Vice Mayor Nelson Legacion na ang mga inot na mga gigiribuhon po nga ni iyo ang primero pagpundo na po pagsingil kang mga paggamit kang toilet sa public sa public toilet sa Central Bus Terminal. Ang pagsasaayos na kansi mga kaipuan na ayuson duman mentras na pahakot man ni Mr. Mendoza sa mga kagamitan. Hopefully this afternoon siguro baka mas makapag-posisyon na ang city government duman, tangaring mas mapadagos na po ang dire-diretsong pag-operar kaning sa tuyang bus terminal. Balina po na sinasabi kang salado kang gobyerno lokal kang Naga na interim operation o temporary pag-operar, pag-manage kang sa tuyang bus terminal for the meantime na pigpipreparar po ang pasilidad, ang pagsasaayos as in pagpapakaray kang mga kang facelifting, kang facility improvement, operations wise, ang security, ang lighting, as in ang comfort kan sa tuyang mga pasaheros na nagagamit kan sa tuyang Central Bus Terminal. Initialmente po sa budget kang city government kunya na taon, may nakatagama pong 3 million pesos initialmente para duman sa mga kaipuan na nabaguhon sa Central Bus Terminal. Ini po siguro kabali duman si pagbabagong pagpapinta kang sa tuyang bus terminal, pag-improve kang si internal services, si internal operations, ang pagpapakaray katong mga CR, pagpakaray katong mga stalls na medyo may mga diferensya na, pagdagdag ng mga ilaw, tangaring mas kasubanggi po kaya pag saro sa nanotaran duman sa laog kang Central Bus Terminal, iyo ang medyo may mga parteng madiklom, nakaipuanan siyang ilawan, tangaring ang seguridad masiguro, as in ang aksidente kung anuman ang mga pangyayaring data gusto maiwasan habang kita yaon duman sa laog kang Central Bus Terminal. Kaya good news po ngunyan na aga, as in pag-agi ko nga ngunyan sa Central Bus Terminal ngunyan na aga, medyo magaya-gaya na ang mga lalawgon kan sa tuyong mga tao duman, mga pasahero, medyo relax na. Kaya alagad please bear po duman sa inconvenience taigwa pang mga entrances na sarado. Saro lang po ngunyan kaya ang pinagbuksan na entrance ining sa side na facing SM na kung saan yaon duman ng mga personalis kang Philippine National Police na nag-assiste as in nagmamantinir kang peace and order sa laog kang Central Bus Terminal. Kabali po duman ang pagrekasi kang mga bagahe, pagkapkap kang mga taong naglalaog duman kung may mga daradarang deadly weapons o whatever na kaipuanan i-prevent naobserbaran ko man po niya na aga na ang mga personalis ni Mr. Tato Mendoza nagpupuo na pong maghakot kan sa ng mga kagamitan. As in, mataanandalan ang gobyerno lokal kang Naga na makabuelo na sa sinasabing pagmanihar, as in pag-operar po kang sinabi ng Central Bus Terminal. Ini po padagos nagigibuon kang city government na masiguro na mayo ning disruption, mayo po ning anuman na pagpindir o anuman na kaulangan sa mga pasaheros na makaabot, makasakay, as in makapag biyahe hali duman sa Central Bus Terminal. Kaya ini maray na bareta po ngunyan,
Asinan sa tuyang mga tauhan, itong mga kairibanan sa City Hall niya on duman sa Central Bus Terminal na aramtang 3 shifting po duman ang mga temporary assigned na mga personnels na nagsisiguro na ang operation kan sa tuyang Central Bus Terminal padagos-dagos. Asin na ini po pigpapaabot naman ngunyan na sa publiko na since po sa ugma January 17, 2014 nagpuuna po ang temporarily pag-operate kang City Government of Naga kang Central Bus Terminal. Asin na pasalamat po kita sa mahal na Diyos na mayo maning anuman na katibaada na nangyari, nagdanay manggiraray ang malilipot na payo. Kaibanan na siguro digdi ang dara kang malipot na panahon na madanay digdi sa tuyang lugar sa mga maabot na aldaw. Kaya po congratulations duman sa tuyang mga pag-iriba sa mga opisyales. Asin nagpapasalamat po kami sa parte ni Mr. Tato Mendoza sa pagkonsiderar pagtauning malinaw na mas rational, mas peaceful na pag take over pag turn over kang Central Bus Terminal sa City Government of Naga. As in sabi nga ni Vice Mayor Nelson Legacion, immediatamente after ang yaon duman sa tuyong ordinansa na pigpasa kang sanggunian panglungsod na tinataanan lang ning abot sa August 31, 2014 ang city government na mag-operate nga ni temporarily kang Central Bus Terminal. As in sa tinalaan pong petsa, dapat nagkaigwana ning bidding, nagkaigwana ning na-identify na kung isa ang sunod na maoperar na pribado. Pribado dahil nga ni ang pag-operar po kang Central Bus Terminal, pinagsasabi man talaga kang ordinansa na itatao ini sa pribadong grupo o pribadong korporasyon, pero duman sa mas advantageous para sa gobyerno lokal kang Naga. Asin ini po pinaghihiling, asin pinag-adala na nga ni kung paano i-operar ang Central Bus Terminal sa mas maray, mas epesyente, asin na mas komportable, mas efficient management ang gigibuon kadigdi sa Central Bus Terminal. Kaya asahan po nindo na ang mas maray na serbisyo itatao kang gobyerno lokal, mentras na kami pa po ang nag-ooperar, ang gobyerno lokal kang siyudad kang Naga, ang nag-ooperar kang Central Bus Terminal. May hiling tapong ngunyan duman na ang kabali po duman ang sistema kang pag-ako kang mga bayad, kang stalls, kang bus operators na naghahali. Gigibuon po ini on a transparent in a more efficient and effective way para po sa comfort kan sa tuyong mga pasahero as in sa general public, sa mga nagenyo, sa mga nag-aagi. Kaya asahan po nindo na ini mas mangyayari sa mga maabot na aldaw, simana, asin bulan. Immediatamente gigibuhon na itong pagdagdag kang mga ilaw at sa nabanggi nga ni babalik gaya kita duman sa Central Bus Terminal matangaring hilingon manggiraray kung ano pa ang mga kaipong gibuhon, mai-suggest na mga changes, mga improvements duman sa tuyang Central Bus Terminal. Kaya po duman sa mga pasahero kasuugma na nagkabirigla, dainin na aram kung sa insin na masakay, asin si iba nagdaralagan naman sa ato mga kang Pure Gold sa may Diversion Road. Inahagad mi po ang dispensa. Ta ini sarong bagay na daiman na iwasan. Ta kung daiman po ito pigsara itong Central Bus Terminal, mas lalo po sigurong magkakagulo duman sa laog. Asin siguro baka sa oras na ini, baka dai pa maray ang operation kang Central Bus Terminal. Kaya Diyos mabalos po sa inyong pag-suporta. Tangon yan na medyo malinaw na kung ano ang mga mangyayari duman sa bus terminal. Kaya inaasahan mi na ang resulta kang mga
mga pagmi-meeting kan si mga instructions, si mga orders, maluwas po pagpuon mo niya na aldaw asin sa mga maarabot na aldaw. Asin ini asahanin do na kung ano man po ang sa indong nunutaran na mga pagbabago, asin kung igwa po kamo mga reklamo, komentaryo, suggestion, si paabot lang po, igwa po kami dumaning desk sa bus terminal na nag-aako kan sa indong mga hapot, mga suggestions, asin mga reklamo. Igwa po kami duman nga mga personahin na ma-assisti sa indo, sa indong mga pangangaipo, mentras kamong yaon sa loob kang Central Bus Terminal. Pasalamatan, kunong ko po ning opportunity na pasalamatan na makailibanan ta sa City Hall na nagtarabang sa tuya duman sa Central Bus Terminal. Ang grupo ni Sir Lito de Rosario kang Public Safety Office na nag-assist duman sa peace and order sa loob kang bus terminal. Nagtataon ng security. Ang satuyang mga market guard sali duman sa market office. Ang satuyang mga personahe hali sa Solid Waste Management Office na nagmamantinir kang kalinigan sa loob kang Central Bus Terminal. Sa pamamayo po ni Engineer Joel Martin, ang mga tauhan po kang City Engineer's Office sa pamamayo ni Engineer Chito Palmiano na nagpupuuna na mag-assess asin magiling ka mga kaipuanan na giribuon sa loob kang Central Bus Terminal. Ang mga personahe po kang City Treasurer's Office na iyo ang nagkakapot kan si mga pagsingil, kang si pagresibo asin pag-akseptar kang mga bayad duman kang mga bus operators asin mga stall owners. Ang satuyang mga personahe hali sa Philippine National Police, sa Naga City Police Office, asin sa PNP Region 5 na nagpadara po ning additional na mga personahe para mag-assistir duman para magmantinir kang peace and order, asin kung ano man ang mga security needs sa loob kang Central Bus Terminal. Ang rason po nga ni kato kasugma base duman sa statement ni City Administrator Jun Munggoso na ang purpose po katong pagpadara kang additional na mga PNP personnel bako man na ipahiling ang puwersa kang City Hall sa loob kang Central Bus Terminal, kundi tangaring maibalik si mga dating trabaho katong mga Naga City Police Office personnel, PNP personnel sa mga dati nilang duties. Tangaring dai maprakasa po si mga trabaho kan sa tuyong mga kapulisan sa iba pa man na parte kang syudad kang Naga. Ito pong dagdag na personahe, tangari lang ma-augment, magdagdag ning tao duman sa particularmente duman sa loob kang Central Bus Terminal. Ini po inaasahan na sa mga maabot na aldaw, siguro baka mabaralik naman ito balik resinda sa Region 5 sa Camp Ola. Kasi nagpapasalamat kita sa pamamayo po namamayo kang PNP Regional Office, kay General Diona sa pagpadara po sa pagtaod ini po sa paagi kang si request kang Naga City Police Office sa Region 5 ning additional na personnel. Kaya kasugma nagkasiribot kita asin na siyempre pag-accommodate katong mga dagdag na tao, pag-asikaso kang si mga sa indang mga pangangaipo mentras na yaon sino sa laog kang Central Bus Terminal. Asin salamat nga ni kita sabi ta na mas maray sinangyaring ngunyan na aldaw asin kasuudma na mabawasan si inconvenience kan sa tuyang riding public and the rest of the general public in as far as the operation of the Central Bus Terminal is concerned. Kaya po congratulations, salamat sa Diyos na ini nakaabot na sa puntong ini na malinaw na peacefully mayong nangyaring katibaadan, mayong nangyaring kung ano man na sitwasyon sa laog po kang Central Bus Terminal. Yan, saro lang po duman sa mga updates tangon yan mga tugang para sa tuyong mga parenanyog kaya kung ano man po ang sa indong mga suggestions sa anything, ipaabot lang po nindo sa muya, sa City Hall, duman sa Central Bus Terminal, asin sa mga namamayo, mga department heads, city officials, kang Naga City Government. Kaya good morning yan. Paabutan ko po ng good morning ang sa tuyong mga kairibanan sa Market and Enterprise and Promotion Office, sa Solid Waste Management Office of Public Safety, City Treasurer Office, City Planning and Development Office, sa pamamayo ni Mr. Willie Prilles, nangunyan na medyo
sa ang sugma ang nakaagi na si nag-undergo kaya si Sir Willie ning sarong minor na operation na kung saan yao naman siya sa maray nakamugtakan ngunyan sa Naga Doctors Hospital. Kaya Sir Willie get Wilson, hopefully kung nagdadamong ko ngunyan, paingalo ka na muna mentras na in a few weeks siguro makakabalik ka guys sa city. Ngaring padagos kin gigiribuon, kadakol pa pong gigiribuon ngunyan sa city government. Aramtan na nagpupuon pa lang ang taon ang mga kasiributan sa satuyang syudad. Napuon pa lang. Aratyan po, inaalat-alatan sa satuyang partner na matao pa ni mga dagdag na updates kung ano sinangyari duman sa meeting. As in, para i-discuss po ining maabot na pagselebrar ta kang ika-150 taon ka ni Jose Maria Panganiban, magkakaigwa ning Jose Maria Panganiban Day sa January 23 di sa siyudad kang Naga. Na kung sa inang detalye na-discuss na naman po ang sarong simana alagad kay puwanan tang i-discuss si details kay kaniyaon po sa kuyang kapartner na si Mr. Allen Riandanga. So, pagbalik po kang programang ang nagangunyan, pagurulayan ta itong iba pang mga issues, as in mga topics na kaipuan ta pagurulayan dito sa programang nagangunyan. Sa pagbalik po kang programa. Happy Wigo. Maglaro at manalo. Milyon-milyon tulong sa 5 piso. Bago mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo. Bingo 3, Bingo 4, Bingo 5, Bingo 6, Bingo 2. Maging milyonaryo sa 5 piso. Maglaro gamit ang GCash at Lotocell. Abangan ang PCSO Bingo Milyonaryo sa inyong sukling tindahan. See posters and printouts for details. Visit www.bingomillionario.com. Labanan ng diabetes, cholesterol, hypertension, cancer at iba pang mga karamdaman. Take Guyastin Tea. Ang Guyastin ay pinaghalong guyabano at mangustin, dalawa sa mga pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Para iwas ka sa sakit at parating healthy, uminom ng Guyastin araw-araw. Guyastin Tea, the power of two. Also available in coffee and capsule. Available at Mercury Drug Stores and other leading pharmacies nationwide. For more information, text 0918-985-5103. Masilang kaya-kaya ng pamilya sa masilang isasaya ka. Masilang kaya-kaya ng pamilya sa masilang isasaya ka. Dahil ang Maxwell dishwashing liquid ay may antibac at may 2 variants na pagpipilian. Ang nakasanayang bango ng kalamansi at fresh na scent ng lemon. Kaya subukan ng mapatunayan. Sure na ang Maxwell ay may maximum linis at winner sa presyo. Patinding sebo ng adobo, naninikit na salsa ng kaldereta, at langsang dala ng pritong isda, kaya yan at banayad pa sa kamay. Ang presyo, kayang-kaya. Masilang kaya-kaya ng pamilya sa masilang isasaya ka. Masilang kaya-kaya ng pamilya sa masilang isasaya ka. Kayang-kaya, kayang-kaya. Mervo Cleaning Products, located at 129 Calawag Street, corner Carnation Street, Naga City. Or call 0917-525-7862, 238-0077, or 0939-928-8268. The Ateneo de Naga High School announces its entrance exam for incoming grade 7 high school students, school year 2014 to 2015. The scholarship and entrance exam is on January 18, Saturday. Other entrance exams are scheduled on the last Saturday of February and March, and Mondays, Wednesday, and Fridays of April and May from 8 to 11 a.m. at the Ateneo de Naga High School Guidance Office, Sapol Campus, Naga City. For details, visit or call the admissions office at 473-2703, 473-2702, or 0918-244-4380. Website www.adnuhs.org. BN Atenean, Blue Blood, Golden Heart. Ang gusto ko, okay. Ano nga ni sa pagkasabi mo? Gusto ko, okay. Ini ang tunay.
Beno, balik kita ngunyan sa welcome po giraray sa programang nagang ngunyan. Nadanaog po pala nindo kami ngunyan, simultaneous duman sa tuyang partner station sa Balyo sa DWKM 100.7 na kaya salamat sa tuyang mga technical partners duman sa Balyong istasyon na nadanaog man po nindo kami sa DWKM. Kaya good morning man duman sa mga parainan nyo ang DWKM. As in siring man sa mga parainan nyo ta digdi sa DCOK PBN TV5 na kung sa inya akong kitang niya na aga sa studio kang DCOK. Paabutan ko po ning belated happy birthday and sa kuyang padangat na ama kung sa ina nag-celebrate siya kang 83rd birthday niya kasuugma. Kaya pa happy birthday kasuugma. Medyo nahuri ako mag-abot sin pag-abot ko turog ni sa kuyang ama. Tahali pa po kita duman sa Central Bus Terminal. Pero aram ko na nagdadalan sa ngunyan asinan sa kuyang padangat na ina. Good morning po sa Indo. Yan, welcome po sa programa ng nagangunyan. Sa tuya pang ibang mga listeners, paabutan ko ning good morning sa tuyang mga paradangog duman sa tuyang FB account sa Naga Streams. Aram ko igwa mga nagdadarangog duman kay ribanan ta sa kuyang mga tugang. Duman po nagdadangog sa kuyang tuyang FB account sa Naga Streams. Sa tuyang mga amigo-amigas na yaon sa abroad. Kaya good morning sa Indo. Sa inman nalado ka mukhang kinaaban ngunyan. Good morning, maray na aga, maray na aldaw. Welcome sa programang ng dagang ngunyan. Pabautan ko po ng special mention ini sa tuyang iko kita ning itong sa tuyang mga partners partner kang opisina mi inihali duman sa Due Data Systems Technologies sa rupo ning GIS company na naga-advocate kang paggamit kang Geographic Information System sa pamamayo kang sa indang EBP na si Miss Francis Dairit asin si Ma'am Bituin Torte na taga-Naga po ini propyong mga Bicolana na yaw na duman sa Metro Manila asin nagtatabang po sa tuya sa lado kang GIS. Kaya aram ninda sabi ninda madangog sinda sa programa kaya good morning po sa Indo Ma'am Star asin Miss Francis Dairit. Salamat po sa inyong pagsuporta sa gobyerno lokal kang Naga. Asin hopefully within the next few weeks siguro magkahirilingan kita sa Metro Manila para duman sa tuyang ibang kalakawan related po sa CBMS o Community Based Monitoring System. Kang nakaakibong aldaw nasugo kita ni Alcalde Jan Bongat na irepresentar siya duman sa sarong meeting kang mga city mayor sigdi sa Bicol region. Ini po kang pitsa 16 kang Enero duman sa Legazpi City sa DILG Regional Office kung saan nagkaigwaning meeting sa pamamayo sa panginginutan ni Mayor Noel Rosal na kung saan napag-urulayan po itong gigibuhon na 28 Bicol City Sharing activities na nakatalaan pong gibuhon sa January 29 and 30 sa Legazpi City na kung saan ang mayor na objeto kaning aktibidad na ni na pinagigibo na nga ni sa nakaaging 20 taon. Iyo ang pag-urulayan, ipresentar asin itukdo ang mga best practices ka mga gobyerno lokal, especialmente ang mga syudades digdi sa syudad kang digdi sa tuyang Runa sa Bicol na kung saan ini pwedeng mas ma-replicate, mas ma-implement man sa ibang mga syudades sa Bicol region. Ini po dati pinagpunan pa kang sa tuyang namumutan na Secretary Jesse M. Robredo na kung saan ining activity niya na taon itataw ang tribute po para kay Secretary Jess Robredo sa iyang naging kontribusyon sa aktibidades na ini. Asin parte duman sa napag-urulayan na ang mga kada syudades ngunyan na taon igwang ipipresentar ng mga best practices in good governance, in transparency, in public-private partnership programs, success stories, mga tourism-related programs kang iba-ibang mga syudades. Asin ngunyan na taon na pinagmaawot kang si leadership kaning
Bicol City Sharing na i-imbuelto naman po itong mga capital towns. Kaya ayaw man duman ang representante kang local government of Pili, local government of Daet, anday nakaabot itong local government of Birac. At medyo mas maalon kaya duman sa dagat kaya di nakaabot. Ini po sa katuyuhan na bilang sinang mga capital municipalities maka-involve naman, makabali na digdi sa mga programa kang city sharing maski nga iba ko pa man sin mga syudad. Alagad dakula po kaya ang magiging pakinabang kani sa inda na kung sa ina mentra sa day pamansin da syudad mapapractice o ma-replicate na ninda magigibo man din sa mga best practices na ginigibo ka mga gobyernos syudades na pwede man i-implementar sa inda, especially duman sa poverty alleviation, urban poor programs, itong settlements, pagprotehir kang sa tuyang environment, pagmanihar kang mga solid waste management sites, asin iba pang mga lado sa sektor sa parte kang gobyerno, paggugobyerno. Asin naug mga ani sinda na natanan na ni pagkakataon ng mga munisipyo na nasambit na makabali digdi sa 20th Bicol City Sharing activity nagigibuon sa Legazpi City sa January 29 and 30 na kung saan kabali po ang gobyerno lokal kang Naga, ang City Government of Iriga, ang City Government of Legazpi, City Government of Ligao, City Government of Tabaco, City Government of Sorsogon, asin ang City Government of Masbate. Na kung sa inaugma po nga ni kita na dumanta na araman na sa 7 syudades palanig di sa Bicol Region, ang 4 pong syudades dyan ang namamayo babae na. Ang mga local chief executive, mga kababaihan. Kaya duman sa tuyang advocacy na mataanan ning equal opportunity, ang mga kababaihan sa lado kang magpadalagan, sa lado kang gobyerno, sa lado kang public service, ini po nagmamanifestar digdi sa Bicol Region na kung saan 4 out of 7 cities ang namamayo mga kababaihan na. Kaya kung nakakaabot po ang signal na ini sa inda, sa lugar ninda, good morning po sa indo mga mayors, city mayors, good morning po sa indo mga constituents, good luck sa mga aktibidades kan sa inyong mga gobyerno lokales. So, ayan po duman sa lado kang sa tuyang kalakawan duman sa Legazpi. Igwa pa kitang natatadang 15 minutos sa tuyang programa. Mentra sa pigalatan sa tuyang kapartner siguro baka nagmamadali o baka day na nga ni makaabot bago matapos sa tuyang programa ngunyan na aga. Kaya kunong ko na ining opportunity na ni na i-discuss pa siguro ang ibang relevant na mga topics na ngunyan. Kabali po ining saro sa mga kaipuan tang i-discuss ko ngunyan ining tungkol sa MDG activities po digdi syudad kang Naga na aram tang bagong bagong programa na hali duman sabi ko nga ni kang si last pag-program ko na kung sa ininipig topic ko man. Ini po ngunyan na sa maabot na January 21 magkakaigwa kami ng sarupang briefing o orientation session with city officials and barangay officials. Manungod po sa programang inikang Millennium Development Goal for the Family Action Based for the Children in Their Environs in the Slum or MDG PACES, Naga. Na kung saan ini pinanginginutan kan sa tuyang City Planning and Development Coordinator na si Mr. Willie Prilles, kang sa iyang staff sa City Planning Development Office. Kabali po kaya ang sa inyong lingkod digdi sa pinaluwas na executive order ni Mayor John Bongat na mag-iba digdi sa project management team kang MDG PACES digdi syudad kang Naga. Kaya medyo aram ta ang detalye tungkol digdi. Saruman po kita sa kukundusir kang orientation. Igo kami nakaschedule, nagigibo na family orientation para sa mga family beneficiaries sa maabot na January 28 and 29. Ang detalye po kani kay kabali pa duman sa pag-uurulayan mi sa maabot na Martes. Ini po may imbuelto ang nasa
21 mga kaakian na naghahali sa Barangay Igualdad, as in 25 mga kaakian man, as in kamagurangan, man na maghahali sa Barangay Balatas. Ini po itong pig-identify kang sa tuyang project management team, base duman sa criteria na pinagtao kang CBMS, na mag-qualifikar digdi sa irarom kang programa kang MDG PACES. Ini po mga kaakian na ni na identify, as in na dumanana, na validate. Ini po tataanan ning special na atensyon kang project na ini na mapagtibay, mapatunayan, makapasa, as in marealisar itong mga MDG goals sa buhay-buhay kaning mga kaakian na ni. Ini salado kang edukasyon, salado kang salud, salado kang nutrisyon, salado kang pagkakan, as in salado kang sa indang well-being na magkaigwaning mas maray na paghiling kung paano matatabangan ini mga kaakian na niniyaon sa slum areas. Igdi po siyudad kang Naga, saro duman sa mga criteria na ginamit na makabalid di mga kaakian na ni, iyo ta itong mga kaakian tangyaon dyan sa may urban poor area sa Laog kang Igualdad. Iyo po ni duman sa mga criteria na kalaog. As in itong mga kaakian man duman sa Barangay Balatas na nakapalibot po duman sa tuyang MRF site. Ini gustong matabangan sa objeto kaning programa kang proyektong ini nga ni actually si Mayor Jan Bongat katong sarong pagbisita niya sa Barangay Balatas. Igwa na siya dumanano tora ng mga aki na kaipuanan talagang tarabangan, as in tananing atensyon. Tangaring ini aram ta ini po bang mga kaakian, iyo man lang ang sa tuyang inaasahan na mapadagos kan sa tuyang mga pigigiribo digdi sa siyudad kang Naga. Takong ini sa tuyang mapapabayaan ini mga kaakian na ni, ngapit maabot ang panahon, kung sinda problema ngunyan ng mga aki pa sinda, maabot ang panahon, siyempre pag nagdarakula sinda, dakula po ang tsansa na maging mga problema mangyayari sinda kang siyudad, kaya dapat ngunyan amay pa, mataanan tananing special na atensyon, na mataanan po ning tultul na direksyon, mataanan ning tultul na pagmakulog, ining sa tuyang mga kaakian, specialmente itong mga aki na naghahali sa mga pamilyas na nangangaipo nga gayo ning asistensya, itong ning pigaapod tang hali duman sa mga indigent families na in dire needs of facilities. Mayo sinda ning tultul na harong, mayo sinda ning tultul na pagkakan sa araw-aldaw, mayo sinda ning tultul na pag-eskwela. Kaya ini po pinagmaot sa iraram kaning programang ini na matutukan ining mga kaakian na ni. Ang objeto po kang programa kang MDG PACES, bakulang na ipilot ini digdi sa duwang nasambit na barangay, kundi ini i-replicate sa gabos na barangay digdi siyudad kang Naga, na maabot ang gabos ng mga kaakian na nangangaipo na makwalipikar digdi sa programang ini kang MDG PACES, na ma-resibiman ang siring na mga pag-aataman, especialmente sa edukasyon, sa pagkakan, sa salud, na mahiling within the next 8 months or 5 months na ang dakulang improvement towards achieving the MDG goals na pigset po kang United Nations na kung saan ang Pilipinas kabali. Kaya ini pinagtatarabangan kan sa tuyong mga kairibanan sa gobyerno lokal kang Naga. Kaibanan po digdi ang City Social Welfare and Development Office sa pamamayo ni Sir Jimmy Reblando. Kasi nakan sa iyang mga staff na mga social worker volunteers. Kaibanan tayo digdi si Miss Annabel Vargas, si Miss Banji Manalo, na mga social worker volunteers, si Eden, nakairibanan ta duman sa pagpili, pag-validate kani mga kaakian, na kaya nga ni sa maabot na 2029, sinda sa tuyang pagtitiripunon asin na pag-uurulayan, kung ano ang manungod digdi sa proyekto kang MDG PACES, asin ano ang sa indang maikukontriber, maitatao man na counterpart sa magiging direksyon kaning MDG PACES, tangaring ini maasigurar na maging success. Ini geared towards the improvement of their children, especially nga ni sabi itong environs within slum areas.
Kaya po iniigo kita ning initialmente 46 na mga kaakian na ang edad po 1 year old hanggang 17 years old. Yini ang mga kaakian na sa tuyan tataanan ning special na atensyon habang sa irarom kaning programa kang MDG Paces na kung sain ini ipipresentar tangani sa mga city officials asin iba pa barangay officials sa maabot na Martes, Enero 21. Duman po ni gigibuon sa Metro Peso office asin sa oras na alas 2 ng hapon. Kaya po si interesado gusto mag-atindir, magdumana lang po kamo. Asin kung igo ka mong gustong ihapot, ipaabot sa mo, duman po siguro pwedeng dong ihapot sa mo. Mentras na pigkukundusirtan sa tuyang orientation briefing para sa programang MDG Faces in Naga City. Yan. Ang oras na po ngunyan, alas 10:24 ng pagkaaga, Philippine Standard Time. Siguro magkapirade kay kung makahiling ning mga text messages nindo tayaon duman. Basahon ta lang ibang text message siguro digdi sa kuyang cellphone habang magalat kita kan sa tuyang ka-partner. May text message sa tuyang ka-amigo. Si Sir Nonoy Reforzado, sabi niya digdi, Sir Nick, ayan, may birthday greetings, basahon ta ang text message ni Sir Nonoy. Sir Nick, this is the reason why I am so proud of being a Nagueño. Pressure may have arise, but in the end, the heart of a true Nagueño always prevail. A peaceful and loving individuals. Hats off to the official dam of City Hall, to the CBD Terminal Transition Team, and also to the lawyer supporters, and to Mr. Tato Mendoza. We all have the hearts of a true Nagueño. And happy birthday also to Doc Penny Robredo Bundok, kay Sir Willie Brilles, get well soon, and good morning sako Sir Nick from Sir Nonoy Reforzado, o otherwise known as Sir Nonoy Nagueño. Thank you very much Sir Nonoy kan sa imong text message, sa imong mensahe. Very timely po ining pinaabot mong mensahe, especially para kay Mr. Tato Mendoza sa iyang maray na buot na pag-decide pagpilion ang sarong peaceful way sa nangyari digdi sa tuyang Central Bus Terminal. Thank you very much, Sir Nonoy Nagueño, as in good morning. Yan. Timely po na maray talaga ining mensaheng ini, kaya kita na ugmang maray sa mga pangyaring ini digdi sa tuyang syudad na naibitaran. Na sabi tayo earlier na peaceful transition within the Central Bus Terminal operations. Kaya hopefully within the next few days mailing tang improvement. Dumaman po sa naghaharapot kung ano ang mangyayari duman sa van terminal nang unyan na mientras tanto na pinag-okupar baga ang parking space duman sa GMR Coliseum. Saro po duman sa napag-urulayan na ini, tiba di transfer man duman sa kataid na lugar kang Central Bus Terminal. As in, iniigwaman ning sarong committee na nag-aadal man igdi kung paano man i-improve. Kaya po, para duman sa mga naghaharapot, ining mga bagay na niyo pumailing nindo o maaisiyan nindo sa mga maarabot na aldaw na nakatakod ining mga improvements sa tuyong mga terminals. Kabali na itong pag-transfer kang ibang mga coaster, small van, minivan, minibus sa loob kang Central Bus Terminal na southbound, ang rota pasiring duman sa Camarines Norte, pasiring sa Ragay, sa District 1 kang Camarines Sur, itini po itatransfer naman duman sa LCC Terminal. Para ang sa indang rota, sarong area man talaga, na kung sa ini po pinagmamandok ang ordinansa. Kaya itong ibang mga bus, minibus dyan sa Central Bus Terminal, ini po maabot ang mga aldaw na ibabalyo naman ini duman sa LCC Terminal. As in itong van terminal sa GMR Coliseum, ini po ikukulukar man duman sa kataid kang bus terminal. Lalagan sila dumaning mas maray na lugar, mas komportableng halatan ka mga pasahero, mas malimpoy, mas orderly, mas organisadong pag-operar kang van terminal. Ini po giraray sa irarom kang nasa irarom kang pagmanihar kang gobyerno lokal kang Naga. Na kung sa inyo niya na dislocate kay isinda katubag ang pag-transfer kang IBM duman sa indang van terminal. Kaya ini sa mga maabot na panahon, hopefully within the first quarter of 2014,
mai-finalize na naman talaga kung saan talaga dapat ang mga van terminals. Kaya para duman sa mga para sakay sa riding public na nagpapatronize kang van, alatalaton lang po, inaagan may ang dikit na panahon pa na mapakaray ang sa indong pagsakay, ang sa indong paghalat, pagsakay, pagbaba diyan sa mga van, public utility vans. Kaya temporarmente na yaon duman sa loob kang GMR Coliseum, medyo piot kay duman, alagad ina po pigmamantinir man kang city government, ang kalinigan duman, ang pasiorden, ang order, asin ang comfort, ang mga CR duman na ginagamit na kang duman sa gym, sa Coliseum para sa pasaheros kang van. Ini po ngapit ililipat naman sa mas komportabling lugar. Sabi ta nga ni baka duman lang sa kataid kang Central Bus Terminal. Na kung saan mas logical po baga na magkataid sinda na pagbaba mo sa rong public utility vehicle, kung igwa ka man iba pang lakaw, duman ka naman sa sunod na public utility vehicle. As in sarong ani di sa mga gusto ni Mayor Jan Bongat na magkaigwa ning sarong sarupang service na kung saan ang mga terminals ni makonect. Kaya nila. Kasamang Allen, live kita ngunyan sa programa. Ano po ang sa imong gustong ipaabot? Day ka lang kay madangog on the air, partner. Ayan, naputol na si partner Allen. Siguro igong ipapaabot na mensahe sa to. Kailang naputol si linya. Alatong tagay mag-apod giraray. Alagad, inaabot na kita ning oras. Kaya partner Allen, siguro kung yaon ka man sa maduman ako giraray, mapapasitiol ako ngunyan na aga pagali ko digdi sa programa. Pakialat-halat na lang giraray ako dyan. Kaya medyo inabot na kitang oras dahil naman ako magpaparahaloy. May masunod pa pong programa digdi sa pagkatapos kang ngagang ngunyan. Kaya sa punto pong ini, magpapasalamat ako sa inyong pag-antabay, pagdalan, pagdangog sa saro na naman ng edisyon kang programa ng nagangunyan. Kaya good morning na lang duman sa mga sa tuyang mga paradangog, duman po sa may mga gustong ipaabot, pasensya na, data na nabasa sa inyong mga text messages. Hopefully sa mga masunod na aldaw, matatanan taning mas maray na orasan sa inyong mga mensahe sa programang ini. Kaya po, Diyos mabalos, sa pangaran po ni Alcalde Jan Bongat, sa pangaran ni Vice Mayor Nelson Gacion, sa pangaran kang mga konsyalista, kang gobyerno lokal kang Ciudad kang Naga, department heads, chief of offices, empleados kang gobyerno lokal kang Naga. Salamat po sa inyong pag-antabay. Diyos mabalos po ang susunod na Sabado sa programang Ang Nagangunyan.